Kaya repentance, ano lang nga sa repentance? Nagbabalik loob ka sa Diyos. Anong ibig sabihin? Ina-acknowledge mo nang tinatanggap mo na ikaw ay buhat sa Panginoong Diyos. Palakpakan niyo nga ang Panginoong Diyos diyan. Kaya wala na tayong maidadagdag. Mag-aaralan mo yung sarili mo. Ang excess naman dyan, sumubra ka naman sa pagkakilala sa sarili mo. Conceited naman ang tawag doon. Amen? Amen? Yung mayabang, yayabang. Sobra naman pagkakilala mo sa sarili mo. Yabang naman po yun. Mali rin yun. Ito ang mga ilan sa pupunti na. Kahit nakilala na nila ang Diyos. Uy, bakit kilala na nila ang Diyos? Nagpakilala na nga po ang Diyos. Yan siya sabi ko, nagpakilala na. Ano ang nagiging reaksyon mo? Di nila ito pinarangalan. They glorified not as God at hindi sila marunong magpasalamat. Yan po ang origin ng sin. Magbibigay ko sa example sa kaso ni Eva at Adan. Alam naman nila na nilikha po sila ng Panginoong Diyos. Amen. Sino ba lumagay kay Adan at Eva? Ang Panginoong Diyos. Amen. Ano ang deception ng demonyo? Anong sabi niya? Totoo ba na hindi ninyo pwedeng kanin ang lahat? Tama? Yan ang usapan nila eh. Hindi yan totoo. Sabi ng demonyo, pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Alam ang tama at mali. Saan na-deceive? Si Adam and Eve. Nag-isip sila, uy, magiging katulad daw tayo ng Diyos. Sabi na nga dito ni Paul, nung nilalang ka na ng Panginoong Diyos, magkamukha na nga kayo. Walang labis, walang kulang. Ngayon may nagsabi lang sa iyo, magiging kamukha mo. Bakit ka magiging kamukha ng Diyos? Eh, kamukha mo na nga. Pinatulan o hindi? Pinatulan ni Eva. Ngayon, alam na natin kung bakit sila pinalayas sa Eden. Bakit sila pinalayas sa Eden? Hindi na nila perfectly kamukha na Diyos. Sino nang kamukha nila? Sino ang ang kamukha nila? Hindi ba yung nanungso sa kanila? Sino sa inyo ang nakakaalam ng motong ito? If you cannot beat them, enjoy them. Si Satanas ang may motong niya. Tingnan ninyo ulit yung inyong katabi. Ano ang pumasok rin sa inyong isip? Hindi ba dapat i-respeto ko ito? Nilalang ito ng Diyos. Hindi ko nga siya kamukha. Kasi unique siya. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na ang itsura ng Diyos ay ganito ang itsura, ganyan ang itsura. Commandment number 2. Ano po ang commandment number 2? Huwag kayong gagawa ng anumang larawan, tributuan, bawal po yun. Kasi kahit magaling ka mag-drawing, hindi mo mapupuha yan. Okay na po mag-selfie tayo. Amen? Alam naman po. Pero ikaw yun. Amen? Created in the image of God. Amen? Tama na po yun. Amen? Kaya hindi rin pwedeng sambahin ang mga retrato dahil hindi porket maganda ka. Tama ba sinasabi ko? Puntuhin niyo, bakit ang iba sabi ang ganda ng
Maladyosa. Di ba? Maladyosa. Malaanghel ang dating. Paano nyo nalaman na maladyosa, malaanghel niya? Yun na nga sinasabi natin. When you start to violate dun sa ayaw ng Panginoong Diyos sa gagawin ng picture na ito, o nagkakaroon po yung kalikasan hindi nakikita, pilit mong nilalagyan ng itsure. Tuloy natin. Totoo lang, napakahirap intindihin itong Romans ito. Okay. Hindi, pag ganyan, hindi na pinasasalamatan. Okay, ito sa halip, number 1. Yan natin there. But became number 1, vain in their imagination. Ito na. Ang resulta number 1, ano ba yun? Pag ito, hindi mo pa nilagay 1, 2, 3, ito po yung negative result. Ako lang po nagsabi nito, na negative. Ito yung mga negative. Number 1, yun na nga. Mag-imahinasyon. Ayan. Number 2, nagkakaka, tapos, tama, ito talaga nangyayari. And their foolish heart, foolish na was, look at this, very simple. Anong nangyayari kapag walang image? Hindi, ganito itsura niya. Ganito itsura niya. Minsan sa sanlibutan ito, magko-comment na naman ako, what really is the term beautiful means? Kita? Ano? Dito kamukha ako, beautiful. Sige, pakitipay mo nga beautiful. Sabi sa pageant is in the eye of the beholder. Tama. Ilan ang beholder pag beauty pageant? Worldwide. 10 yan. Pare-parehas pala sila ng tingin? Hindi. Kaya nga 10 sila. Dahil yung test at number 1, iba ang tingin ng judge. Number 1, 3, 5, iba yun. Anong nangyari? Pag sinamap na yung score, kung sino yung pinakamataas yung score, yun ngayon ang pinakamaganda, tanggapin mo man yun o hindi. May problema? Ay kung lahat yun ay nabayaran pa. Ano, Sister Angel, sa talaga ba? Si Sister Piling ang pinakamagandang nanay sa mundo. Diba? Meron ka ba bang ibang makikitang nanay? Di ba nag-iisa siya? Unique yan. Wala ka nang makikita. Ang ganda eh. Kung tutusin, kung ma-appreciate mo yung Diyos, ay, kung pala nag-iisa kong nanay, ang tatay, kung pinakamacho ng tatay, kaya napakalaki ng tiyan mo, okay lang. Tama? Kahit naman magana yung tatay mo, okay lang, tay. Kaya tawag ko sa iyo, tatatay. Tatay na namamagang tatay, okay lang. Yun kasi unique. Stop making imagination. Pag nanapalataya ka, nawawala po ito. Nawawala po talaga ito. Ano ito, ha? Eh, bakit dilim? That's the problem with darkness. Amen? May image pa sa darkness? Sa dilim? Wala. Ay, ano gagawin mo pag nasa dilim? Yun na nga po. Pag nasa dilim ka, wala ka nang ginawa kundi mag-imagine. Tama? Bakit kayo natatakot sa multo? Saan kayo natatakot sa multo? Sa liwanag o sa dilim? Dahil pag nasa dilim ka, ano sa atin? Namamatay na ng ilaw. Diba? Nag-brown out kagabi. Nandun kami sa bahay. Nandun kami sa bahay ng ina. Hindi, matay po yun. Doon mismo sa pinagkala. Akalain na bigla nag-brown out po. Ay, dalawang bata po sumalbok sa ganito. Naroon po sila ng tiyan. Uy!
kayong gagalaw. Kung tutuusin. Unless may ilaw ka ng dala. Kahit sino po magtanong yan, kahit sa rescue, kahit sa disaster, wag kang gagalaw kung wala kang hawak na ilawan. Ay, hindi. Akalain nasa kubo. Nakataas po yung hagdan. Hindi ko alam kung kaano kagagaling na stuntman yung mga batang yun. Sa mas kayo yun eh. Akalain nagtalo na. Kung niya ulitin kasi hindi nyo alam, baka mamaya may mga nakaano dyan, natapakan yung kubo nyo. Eh kasi, sinabi ko, huwag kayong gagalaw. Ano huwag gagalaw, di ba? Ito na nga, naisip, baka bigyan mo ba si ganito? Nagtakbuhan. Hawak ng tao. Eh, may solar po kasi doon sa labas. Kasi hindi yung solar. Kaya may ilaw na. Yan, ito kami lahat sa ano. Yun ang hindi nakikita ng iba. Honestly, sino pa rin ang takot sa dilim? Matatakot ka talaga kasi wala ka nakikita. Akala mo, that is the presence of ano, hindi. Ito natutunan ko sa buhay. Kapag may dilim, just wait for the light. Sabi nga, it is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Antay, di ba? Pinakata ng Catholic yun, yung mga Catholic yun. It is better to light, di ba? Just one little candle than to stumble. Saan kinakata yan? Sa church po yung kinakata sa Catholic eh. Sabi nga, kahit gaano kadilim, talo yan ng kapirasong kislap. Ay wala, nauna na ito ah. Ako naman kaya po nagsasalita ng ganito, marami na po ma-experience kasi napagdaan. 62 na rin ako, magano. Marami na. Marami akong training na pinasok, yan dilim na yan. Nung unang kinatatakutan, hindi ako natatakot dyan mga kapatid. Basta alam mo lang, lalo tigit kung nasa Panginoon ka na, nang dilim na yan, hindi yan tumatagal. Palaging talo yan ang liwanag. At ang Diyos natin, liwanag. Yun ang problema. Pag wala ka sa Diyos, itong dalawang ito ang papasok talaga sa iyo. Amen? Okay. So, dito ko na muna tapusin sa dilim. Ha? Mahaba pa ito. Tingnan nga. Tingnan natin dito. Series kasi itong ating pinag-usapan. Okay, dalawang bagay. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Okay, vain imaginations. At number 2, nagdiblan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Oh, napakalungkot naman mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong kikilos sa dilim kasi sayang lang ang effort. Una, hindi mo nakakita. Pangalawa, wala rin nakakakita sa'yo. Nakanood ka naman ng passion show na blackout? Diba, wala naman. Kahit pagpakindig-kindig sa dyan, wala namang ilaw. Makikita mo nung, wala makikita dyan. Sino man nanalo? Walang gan. Saan ginagawa nila? Buti pa nga sa libutan. Minsan sa libutan, hindi ko sila pinagtatanggol, pero parang na meron sila. Ano gagawin nila? Pagkakanta na yung artistang sikat, di ba pinapatay nila yung ilaw? Pakatay mo na yan. Ladies and gentlemen, sa kanita, di ba nagdala tayo nila? Ladies and gentlemen, let's welcome sa ibang gusto niyong artista. Yan. Ha? Yan. Gary pa yun. Mr. Gary B, ano mo nang gagawin? Kana? Gulong ka, ganyan yung laser. Wala naman pala si Gary B, no? Amen? Wala pa. Biglang lalabas ngayon ko kung saan lupalop yun, sa stage sa likod, biglang maiilawan. Magsisigawan nga, ay, magsisigawan. Hanggang matapos pa, isang ilang spotlight lang ba gumagana, hindi. Biglang liliwanan na yung mga kung ano-ano mga ilaw doon sa ano. Oh, ipapalakpakan sila. Amen. Hindi pala si Gary ko, si Bentong pala yun. Bakit mo nalaman na ripin ng ilaw? Sa libutan yun mga kapatid. Noong araw, ano pa lang po, di na inabot uso po yung beer house. Ano po? Beer house. Pag-permit nyo na lang, Lord, na kasama naman dito. Ikaw ay dahil sa beer house po kasi noong araw.
Pag pumasok ka dyan, kulay pula ang ilaw. Tama, pasok ka ng araw. Hindi mo alam kung yung mga babae mong ka-table ay napakaganda. Naka-makeup eh, puro maano yun eh. Kaya kami, tuwing papasok kami ng araw, alam na namin, na yung karap namin hindi siya maganda. Kasi madilim. Pag lumabas siya na sinagay niya ng ilaw sa poste bago mulat. Kaya kami minsan nagtatawanan. Kaya ang ginagawa namin, minsan pag pupunta kami, kasi sandigutan pa ako ng araw. Pag pupunta kami, hindi namin naiintindi yung mga girls doon. Hindi. Kami nagkakwentuhan. Nagagalit sa amin. Bakit din na, alam na namin yung technique nila eh. Anong ginagamit nila? Dilim. Amen. Nung pinanganak ang Panginoon Kristo maging Christmas, anong nakita niyo? Anong napunan ninyo? Liwanag ng bituin star. Sa Diyos ba yun o hindi? Sa Diyos. Ikita niyo liwanag kasi. Doon pala makikita niyo, ang Panginoon Kristo nung pinanganak, doon pala sa Diyos. Kasi doon pa lang eh. Yung madilim, biglang nagliwanag. Amen. Yung mga shepherd na nandun sa may nagpapastor, anong nangyari? Biglang lumiwanag ang langit, naglabasan yung mga anghel na kantahan. Nagulat kayo yung mga shepherd. Ano yan? Yung pala, ina-announce sa mga angel, doon sa mga shepherd na ipinanganak na sa sabsaban nyo. Yun ang totoong instant. Kaya ginawa ng mga sumamba pa sila sa angel. Tingnan nyo, hindi po. Alam po nila bawal yun. Pumunta na lang sila sa sabsaban ng Panginoon Yesu Cristo. Ano dapat po ang approach natin? At panghuli, iiwan ko sa inyo ito. 22. What happens kapag pumasok ka rito mga kapatid? Okay. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw ng ayun, dito ko muna tatapusin sa verse 22. Professing themselves to be wise, but they become fools. In short, marami tayong natutunan sa daigdig nito. Amen. Sana ang ng education, turuan tayo, disiplinahin tayo. Amen. Pero ang nangyayari pag mali ang approach, tanong kayo sa gobyerno na natin, sino ba pinakakorat? Posibleng maging pinakakorat. Hindi po ba yung pinakamataas din? Presidente. Pag ang presidente na iloko, tala na tayo. Ang tingin nila sa sarili nila, porque presidente sila, mataas sila. Mali po yun, mga kapatid. Pwede natin silang respeto, pero hindi sila ang pinakamataas. Ganun din po ako, pastor ako. Hindi po dapat ang mga pastor ang tingin namin sa sarili namin pinakamataas. Mali po yun. Kaya iba, akala nila sikat sila, di ba, mga pastor, mga mali po yun. Tingnan ninyo ang like for example, in a democratic government. Anong pinakamataas sa democratic, Pilipinas democratic? Anong pinakamataas sa democratic government? People. Ang tao po, hindi po yung presidente. Yung presidente, pinili nyo para pangunahan kayo, pero wala rin sila. Ang pastor nyo, kaya ko lang dito, huwag nyo kutin yung mataas, hindi po, ang trabaho ko is to maging shepherd. Gabayan kayo, turuan kayo. Ang tawag po sa amin, mga lingkod. Mataas pa ba mga lingkod sa pinaglilingkuran? Hindi po. Kami po ang pinakamababa rito. In my 36 years na pagpapastor, wala po akong inutusan sa inyo, hindi nyo napupuna. Wala po akong hiningan sa inyo na direkta. Wala pa kayo tayo sa offering, wala na kayong magbibigay dito. Wala kayong makikita sa akin yan. Never na pinapunta ko kayo sa bahay namin para magano sa amin. Hindi pwede. Kami ang pupunta sa inyo. Kasi kami ang nagdalito. Wala eh.
Itong pinakamabigat na iiwasan natin, huwag mong isipin matalino ka. Dahil sa totoo lang, bobo ka. Mali yung ginagawa. O ngayon, pangkuling tingin. Tingnan niyo muli. Yung katabi niyo. Ano eh, matalino o bobo? Huwag niyo sabihan kasi bobo kasi. Ano nakikita ninyo sa kapatiran? Palagay niyo. Nagbamarong ba ito? Nagpapapogi ba ito? Nagpapabeauty ba ito? Nagkikisas-Christianwal lang ito? Yan. Hindi ko nahingi sagot niyo. Ano po? I-text niyo na lang sa kanya. O sis, kala mo, napakaganda mo, napapakit mo, napabubo na pa ka. Meron ka, alam mo. Grabe, alam mo, napakaano mo, wala. Dito muna natin tapusin. Dito lang mga pansamantala. Tingnan lang natin. Iwas-iwas na lang tayo dito. Dito. Wala na. Tapos itong huli-huli natin. Iwasan natin, sabihin natin matalino tayo. We can never be wise enough kung ikukumpara tayo sa kapwa natin. Kaya ang batas sa pagkatawag mo, ikumpara ang sarili mo sa iba. Kasi siya ginawa ng Diyos, ikaw ginawa ng Diyos. O bakit mo ipagkukumpare? Sa ilong pa lang, bagsak na. Magkaiba na kayo. Sa height pa lang, magkaiba na kayo. Ba't kayo magkukumpare? Hindi. May reason. Ito nga, alamin ninyo ngayon ang reason kung bakit kayo ganyan. Yun ang pinaka-mission ng tao sa buhay natin. Bakit ka narito? Ano ang dahilan kung bakit ka narito? Yan ang tingnan mo. At ano magagawa mo? Hindi para sa sarili mo. Dahil hindi ikaw gumawa sa sarili mo kung ano ang magagawa mo dun sa lumikha sa'yo. Nang sa ganon, meron term dito. Ay hindi, binasa mo kanina yung sweetheart sa kawikaan na kahit mamatay ka na, tumating ka man sa kamatayan, okay ka sa Panginoon Diyos. Basahin niyo yung muli yung Proverbs kanina, napakaganda nung nakalagay doon. Sige nga, hanapin mo nga sweetheart, naalala mo? Doon tayo magtapos. Proverbs 29. No, iniisa-isa talaga natin yung Proverbs para makita ninyo. Ang sabi. Ito tama-tama yung ano nito, yung yan, chapter 20 na, dito natin tapusin. Sabi doon. Hanggang 10 lang naman yun eh. Tingnan ninyo ang verse. Okay, verse 5. Ang kunway pumupuri sa kanyang kapwa ay nag-uumang ng bitag na sa sarili inihanda. Tuloy, ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Hallelujah. Verse 10, ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iina. Sa panghuli mga kapatid, tanggapin natin, kilalanin natin ang Diyos at sarili mo, tagapagligtas. Kapag ginawa na yan, amen. Minsan sinita ng Panginoon sa Kristo yung kanyang kababayan. Bakit pa kayo nag-isip ko anong inyong? Kakanin. Kung anong inyong? Kakanin, iinumin, dadanting. Sino ba dapat nag-iisip nun? Yung lumikha sa inyo. Isang magandang halimbawa, nung ipinanganak ang baby, ano, ikaw nagtrabaho? Baby, nagtrabaho para siya mabilan ng gatas. Ayan. Stirbitan. Pag yung pinanganak, ano bang future na yun yan? Wala pa? Okay. The baby with no name. Meron the horse with no name. Ito naman, the baby with no name. Halimbawa si baby with no name.
mapapaligod ng sarili niya. Lahat pa. Sino gagawa noon? Yung pinanggalingan niya. Kaya masabi ko, kala ko ba galing kayo sa Panginoon Diyos? At bakit yung iniisip ko rin yung kakanin? Sino dapat nagbibigay noon? Oo. Kasi naman po, na ano po namin magsumigap po kami para magkaroon kami ng magandang trabaho. Di ba? Yun ang ano sa atin, di ba? Para meron kami pambili ng gamit namin, pambili ng gano'n, pambili ng ganyan. Napakalaki ng problema natin sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya nga dapat panalangin natin dumating ng Panginoon kasi babaguhin po niya lahat ng sistema. Mali po talaga ang sistema rin. Mali na. Kahit anong gawin natin dito, sabi ko nga, 40%. Nakikita ko sa Facebook, walang ginawa natin kundi highway. Diba yung ngayon sa ginawa yung highway, may C5, may ganito. Oo, maganda gumawa ka ng kasada, pero yung dadaan doon, isipin ko naman, yung dadaan doon, walang bahay, mahirap hanggang ngayon, yung binahaba. Bakit hindi dapat yun ang una nilang inisip eh. Nung minsan nga, napanood ko in fairness kay President Marcos, kung ano sabi niya mga kapatid? Sabi niya, matindi daw yung mga bagay dumarating sa atin. Oo, sabi niya, nagbigay tayo ng tulong. Ano sabi niya? Ngunit kahit kailan, hindi ito sasapat. Di ba? Natanggalan ka ng bahay, nabagyo ka, binaha ka, bibigyan ka ng 5 kilong bigas, 3 sardinas. Ano yun? Ano mangyari doon? Alam mo yan. So, napakahirap ng buhay sa daigdig nito. Punta tayong Amerika, Pastor. Nakatingnan niyo naman kung ano naman ang bagyo ron. Talagang tanggal yung bahay, yung hurricane, yung tornado. Talaga naman tanggal. Sabi ko, hindi mo mapunta yan. Doon lang kami sa Binangonan, dito lang kami sa Muro. Okay naman dito. As long na namumuhay ka na sa Panginoong Diyos, huwag kang malala, ingingatan ka. Siya magpo-provide sa iyo. Amen. Huwag kayo masyado mag-alala. Mag-ingat kayo sa scheme ng sanlibutan ito, mga. At kahit mga Kristiyano, hindi po tinatantanan niya sila. Bisa na sila pang nagiging victim. Basta malaga sa atin, katulad ng ito, nilalang ka ng Diyos, iingatan ka niya. Huwag niyo lang iisipin ko na inyong kakanin, ang inyong dalamtin. Sapagkat, alam ba ninyo sa aklat ng Proverbs, si Solomon na nagsabi, binanggit ng Panginoon, ang iniisip na sa libutan, kakain, iinom, bukas. Hindi ako nagsabi o kayo, bukas mamamatay. Sabi mo na ito. Yan ang sa libutan po. Kakain, iinom, bukas, mamamatay. Ay lahat ng sabayo, hindi po yan ang ating target.